Hey guys, kumusta? My name is Shayo. Welcome back to my channel. Congratulations dun sa mga gumagamit na ng aking forwarder na nire-recommend. Ngayon, marami na sa atin ang nagpapadala ng items from China to Manila. And isa sa mga challenges lang ninyo ay kung paano mapapadala from Manila to your provinces. I hope with this video makatulong kami sa inyo dahil ito yung simple way para makatulong kami sa mga subscribers and of course para mag-grow yung community ng mga nagbe-business dito sa atin sa Pilipinas. Hopefully magustuhan ninyo to, pero before that, please make sure na ma-like ninyo ang aking FB page. Marami sa atin ang nagtatanong kung ano nga ba yung FB page ko, and I think kapag nandito kayo sa video na to, alam niyo na legit yung pagbili ng items from Alibaba. So congratulations sa ating lahat. In a bit, I'm gonna share kung paano natin mabibigay yung detalye ng para mapadala yung items natin from warehouse ng ating forwarder dito sa Manila to your provinces. So, sana manood kayo ng video na to. Sana magustuhan ninyo. Alright, so pinakauna. Guys, dapat alam na ninyo yung process kung paano mapapadala yung items inyo from your supplier sa China to our warehouse via the forwarder dito sa Manila. Kapag na-eliminate na natin yung process na yon, then good tayo para dito sa video na to. Kapag hindi pa, I would recommend na mag-subscribe kayo sa channel na to. Meron akong nagawang video before kung paano mapapadala yung items inyo from your supplier sa China papunta dito sa Manila via the forwarder company na nire-recommend ko. So, kung nandito na yung item sa Manila, kailangan nyo lang kaming ma-message. Yung aking Facebook page, kailangan ninyo ma-message. Siyempre, kailangan ko malaman kung sino kayo, kung ano yung item, ilan yung box, anong weight nung items natin. Dahil kukunin natin ito from the warehouse at ipupunta namin sa aming pick-up destination. Now, yung pick-up destination natin, meron tayong warehouse na gagawin para sa mga items na nakapending muna, tapos doon kukunin ng forwarder na local. Ang nahihirapan nga tayo ay kung paano kukunin galing dito sa Manila dahil karamihan sa atin wala namang relatives dito sa Manila. So, yun yung gagawin natin. So, pinakauna guys is kailangan ninyong mabigay yung detalye ng inyong item sa aking Facebook page via chat. Then from there, magkakaroon tayo ng pick up from the warehouse ng ating forwarder. So, kailangan kong malaman kung ano yung item, ano yung pangalan ninyo, ilang boxes, ilang kilo, dahil yun yung magdedetermine kung magkano yung mga charges na kailangan nyo rin bayaran dito sa service na to. Ang susunod dyan ay kapag nakuha na namin yung items ninyo, kami na mismo yung magbubook via Airspeed, yung company kung saan magdadala ng items inyo, i-pick upin sa aming warehouse, tapos ipapadala ngayon sa inyong address. So, syempre, dahil nga hindi namin alam yung mismong address niyo sa province, then kailangan naming malaman via Facebook chat messaging para makuha namin yung inyong detalye. So, importante guys na matutunan natin tong prosesong to dahil kapag hindi namin alam kung kanino at kung saan namin mapapadala yung mga items na yan. Sayang naman kung hindi ninyo makukuha yung items niyo, pero hopefully, madali yung proseso na to at naiintindihan ninyo kung paano natin to gagawin para mas mapadali sa ating lahat. Now, lastly, siguro ngayon nag-iisip kayo kung magkano yung mga fees. So, of course, yung fee from China to Manila, kayo magbabayad nun sa ating forwarding company. Ang pagkuha namin ng items from the warehouse dito sa Manila to our warehouse, kung saan pipick upin yung item, yun yung may fee na kailangan ninyong bayaran. Now, baka tanungin ninyo, magkano nga ba yung fee na yan? Hindi ko pa talaga masasabi kasi hindi ko pa alam kung ilang box, gaano kalaki, at kung ilang kilo
yung ipapadala ninyong items. So, syempre, yun yung talagang factor kung paano natin madedetermine yung mga fees na ipinapatong ng mga forwarding company or yung mga ganitong klaseng services. Next dyan ay kung magkano rin ang babayaran ninyo dun sa magdadala from our warehouse to your doorstep sa probinsya ninyo. Now, yun ay nasa third party lang rin. Kami ang magbubook at kayo yung magbabayad sa kanila kapag nakuha nyo na yung item. So definitely, kung mabigat yung items inyo, kung malaki, kung bulky, then definitely mas mataas yung charge. Kapag medyo mas maliit, mas light, and of course, mas konti, then mas maliit yung mga charges na babayaran nyo rin. Madali lang talaga siya guys. Kailangan lang talaga masubukan ninyo siya and ma-eliminate ninyo yung fact na kung legit ba yan o hindi. Kasi wala naman talaga akong magagawa kung iniisip ninyo hindi to legit. Or kung meron kayong mga agam-agam, syempre, hindi ko na yung matatanggal sa inyo. Pero those are the risks na kailangan ninyong i-take as a business owner as well. Of course, discrepancy, kung gusto ninyong kunin yung ganitong klaseng service, but definitely, nag-o-offer lang kami ng service na ganito dahil nga marami na rin talagang nagtatanong sa channel ko. So maraming salamat guys. Sana makatulong tong service na to dahil marami sa inyo yung mga nagtatanong no, natitenga yung items nila sa Manila warehouse dito sa forwarder. Tapos yun, sayang rin naman, hindi nila nakukuha. So hopefully makuha ninyo yung mga items niyo the soonest possible time at makatulong kami dyan kung meron kaming may tutulong para sa inyo. Kung meron kayong comments, of course, definitely pwede niyong i-comment dito sa video na to. Welcome naman tayo dyan. Maraming salamat. I'll see you sa susunod na video. Bye guys!